Bukas na ang signal number 1 sa Ilocos Norte at Ilocos Sur dahil sa bagyong Krising. Ang ilang residente naghahanda na ngayon pa lang dahil sa takot na maulit ang naranasan nung tumama ang bagyong Egay. Mula sa Lawag, Ilocos Norte, nakatutok live si JP Soriano. JP? Mel, mga kapuso, sa pangkalahatan, ngayong buong araw, maganda pa naman yung panahon dito. No? Pero yun nga yung pinagdarasal ng mga taga rito. Sana walang masyadong dalang ulan ang bagyong Krising dahil nga naalala pa rin nila nung nangyari nung bagyong Egay, same month noong 2023. Ngayong patuloy ang paglapit ng bagyong Krising sa probinsya ng Ilocos Norte, nag-umpisa ng magpaalala ang mga barangay tanod sa mga nakatira malapit sa Padsan River dito sa Sitio Luzong, Barangay 29, Santo Tomas II, sa Lawag na maghandang lumikas sakaling bumuhos ang malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan. Parehong buwan noong 2023 nang pinabaha ng bagyong Egay ang barangay na umabot lagpas 5 talampakan. Isa ang bahay ni Claire na pinalubog ng pag-apaw ng Padsan River, kaya natuto na raw siya. Tinitignan namin yung ilog kung tataas, sir. Tapos yun, nag-impake ng gamit, nagtataas ng gamit. Nasa mahigit 100 pamilya ang nasa sityong ito na handang lumikas sakaling magkaroon ng preemptive evacuation. Pero dasal nila. Sana ka sir kasi malawak yung yung bagyong Krising kaya mamayang gabi, graph duty namin yung mga tanod, magbibidding kami para sa yung preparation sa darating na bagyo. Mayroong 21 munisipyo at 2 lungsod dito sa probinsya ng Ilocos Norte na nakaalerto sa magiging epekto ng bagyong Krising bukas o sa araw ng Sabado. Maganda pa ang panahon sa Ilocos Norte. Sa Ilocos Sur, may panakanakang pag-ulan sa ilang bayan kaninang hapon. Nagpulong ang Provincial Governor's Office ng Ilocos Norte at iba't ibang LGU sa probinsya na nasa ilalim na ngayon ng Signal Number 1. We already advise our counterparts from the different towns in the province na to immediately conduct a preemptive evacuation for those areas na prone to flooding and to other hazards. At Mel, dahil sa abisong yan, 24 oras nang nakaalerto ang mga barangay tanod, mga LGU dito po sa probinsya ng Ilocos Norte. At live mula rito sa Lawag, balik muna sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Kalaboso ang 2 babaeng suspect sa Rentangay. Kinikikilan pa ng mga suspect ang ilan sa kanilang biktima. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Sino to? Sa isang parking lot sa Malabon, nakipagkasundo ang mga suspect na makipagkita sa biktima na kanilang hinihingan di umano ng pera. Ito yung 2 suspect. Hintayin natin mag-abutan sa loob sa sakyan. Ang instruction ng pulis sa biktima, isama sa loob ng sasakyan ang 2 suspect at doon ibigay ang marked money. Standby lang, standby. Tayo yung mag-positive, yung ano. Ang magiging hudyat ng pag-aresto, pag-ilaw ng brake lamp ng sasakyan. Ayan, nag-abutan na yan. Tara. Posas. Labas muna, labas. Labas na. Oh. Nang-extort kayo. O, ba't awak mo yan? Magpitawan niya, awak mo yan. Nang-extort kayo din sa biktima namin. May complainant kami. Tinangayan nyo ng mga sasakyan. Tumatanggi pa ang 2 babae noong una. Sige na. Pero nabitbit na rin sila ng mga pulis. Ayon sa PNP-HPG, sila ang tumangay sa 2 sasakyang kanilang nirentahan kamakailan. Makaraan ang ilang araw, nakipag-ugnayan ulit sa biktima at humingi ng pera. Nag-chat itong mga suspect na ibabalik yung 2 sasakyan nitong ating kababayan kapalit nga po nitong 300,000 piso. Kinumpirma ng complainant na iisa lang ang grupo na ito na ang modus. Pagkakuha ng sasakyan pong na kanilang rerentahan ay hindi na po nila ito ibabalik. At may mga pagkakataon na ito din ang chinachap-chap. Dagdag yan sa mga kaso ng technical carnapping na kinaharap po natin ngayon. Pang 2 suspect na ng biktima sa kanila ay sila rin yung tao na mag-extort para sa kanila para maibalik yung kanyang 2 sasakyan. Sir. May karapatan kang magkaroon ng abogado kung wala. Patuloy namin sinusubok na makuno ng panig ang mga suspect. Yung isa po nating suspect ay napag-alaman na maraming kaso na ng estafa cases. Sa ngayon ay may target tayo na 4 pang sasakyan na maibalik
dito po sa mga complainant na Ayon sa PNP, humingi naman daw ng ID ang biktima sa mga suspect, yun nga lang, mukhaan nilang peke ang mga ito. kung maaari maghanap pa ng mga other valid IDs para mapatunayan at malaman pagkakailangan po ng mga taong rerenta po ng ating sasakyan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Binigyan diin ng palasyo na mas mataas ang budget para sa Office of the Vice President na hiniling nito sa Kongreso para sa susunod na taon kumpara sa request ng OVP. Kasunod yan ang sinabi kahapon ng tagapagsalita ng OVP na disservice ang di pagbibigay ng pondo para sa mga proyekto ng Vice Presidente. Sabi ng palasyo, tinaasan pa nga ng Department of Budget and Management ng 170 million pesos ang 2026 proposed budget nito para sa Office of the Vice President. Kaya batay sa National Expenditure Program na nitong Martes pa inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos, 903 million pesos na ang budget ng OVP, mas mataas sa 733 million pesos na hinihingi ng tanggapan. Mas mataas din ito sa budget ng OVP ngayong taon. Hindi naman po humahad lang ang administrasyon na ito kung siya man po ay naghumihingi ng mas mataas na budget. Welcome po kung ano man po ang suwestyon na makabuluhan, magandang suwestyon na magmumula sa OVP. Hindi po ito tinatanggihan at hindi po sinasara ng Pangulo ang pintuan sa Vice Presidente. Up for challenge ang one and only Jean Garcia na muling mapapanood sa special episode ng Magpakailanman. Gaganap siyang doktor na mafo-fall sa asawa ng pamangkin. Makichika kay Aubrey Carampel. Matapos ang ilang taon muling mapapanood ang aktres na si Jean Garcia sa espesyal na episode ng Magpakailanman na I Love You Tita. Si Jean gaganap as Doc Jane na matapos mamatayan ng mister ay mai-involve sa isang unusual and complicated love triangle. Sa mga parang once a week shows ng GMA, isa yan sa paborito ko Magpakailanman. Kasi medyo, alam mo yun, medyo challenge ka kasi yung mga roles na binibigay at saka mga stories ng Magpakailanman palaging very, very special. At dahil true to life siya, kaya mas lalo pa siyang special. This is, itong MPK na to is a story of, forbidden love, heartbreak, emotional entanglement between me, Rafael, and Mia. Reunited si Jean kay Rafael Rosel na dati nang gumanap niyang anak sa kapuso murder mystery na Widow's War. This time, ibang-iba naman daw ang magiging relationship nila sa drama anthology. Medyo exciting yung treatment, medyo exciting din para sa amin kasi hindi kami sanay sa ganung dynamic. So it took a while para sa akin na mag-adjust din at ilagay si Miss Jean sa ibang spotlight. Sa MPK episode na to, parang for me nakita ko yung mas vulnerable side niya, mas younger side niya din para sa akin and iba rin yung dynamics. Makakasama rin sa episode si Mia Pangyarihan na gumaganap naman bilang pamangkin ni Doc Jane at asawa naman ng karakter ni Rafael. Si Mia kinabahan daw at di napigilang maiyak nang maka-eksena for the first time si Jean. Grabe yung kaba ko, yung excitement nung araw na yun. Sabi ko nga yung unang, di ba, yung unang eksena namin ni Miss Jean. Iyak talaga ako nung nakita ko siya. Yakap ko talaga siya kasi di ba hindi naman bihira kang makakasama ng artista na gano'n na yung iiyak kasi na-excite lang siya. So, natuwa ako sa kanya. Mapapanood na ang Magpakailanman episode sa Sabado na sana raw ay makapaghatid ng aral at inspirasyon para sa mga kapuso. Yes, dapat nilang panuorin kasi marami silang matututunan. Very emotional ang mga eksena. I'm sure may iyak kayo, matatawa din. Basta iba-ibang emosyon. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita.
Ospital ang bagsak ng nakilala naming dalaga mula Antipolo matapos mag-Tarzan swing sa Siquijor. Ano talaga ang nangyari at paano ba makakaiwas sa peligro kapag sinusubukan ng extreme activity na ito? Nang magbakasyon kamakailan sa Siquijor ang taga-Antipolo na si Donna, isa raw sa hindi niya pinalagpas ang nakakalulang Tarzan swing sa Lugnason Falls. Tinry ko lang siya because I wanted to challenge myself. Si Donna lakas loob na lumambitin sa falls. Pero namali siya ng bagsak sa tubig. Around 7 meters lang siya above the water level. Pero kapag magsiswing ka na pala, around 10 meters pala yung iaangat niya. Nalula ako, nag-shiver ako, naging iba yung posture ng bagsak ko. May naramdaman akong impact. Wala akong nakitang any pasa or any sugat. Pero masakit siya. Nawala sa focus yung ating victim. Na-miscalculate niya yung height, hindi niya properly na-position yung kanyang katawan. It will be a result in severe trauma due to water surface tension. Para din siyang isang konkretong lupa. Makalipas ng 3 araw mula nang madisgrasya sa falls. Sumasakit na yung sa sikmura ko. Sumasakit na yung tagiliran ko. Later on, hindi na ako makalakad. As in, nakayuko na lang ako. So pumunta kami sa ER. Dito na nila na-discover na si Donna meron na palang appendicitis o pamamaga sa kanyang appendix. Apart from the appendicitis, may 2 ovarian cysts ako around 4 cm or 7 cm na kailangan tanggalin. So during the operation, tinanggal na rin nila. I think nausog nung impact, yung ovarian cyst ko, na nag-bump siya sa appendix ko. Parang it was a domino effect. Tama kaya ang hinala ni Donna? Kuya Kim, ano na? Nagkakaroon ng appendicitis ang isang tao kapag may bara o na-impeksyon ang appendix nito. Habang ang mga ovarian cyst naman, may iba't ibang rason kung bakit nabubuo, gaya ng hormonal imbalance. Pwede ding other substances na na-form doon sa ovaries natin kasi yung ovaries natin talaga may mga cystic structures talaga dyan. Ayon sa isang eksperto, maaaring pre-existing o matagal nang nabuo ang cyst. At namamaga na rin talaga ang appendix ni Donna. At ang impact ng kanyang pagbagsak sa swing, nakaapekto sa kanyang kondisyon, kaya ito sumakit. Pwedeng may effect yung impact if you want to correlate it, no? Kasi remember, para siyang bubble lang or cyst. So pag malakas yung impact, pwede talaga mag-burst, no? When you do adventures, you have to do some calculated risk. Sa mga gustong subukan ng Tarzan swing, paano nga ba natin ito magagawa ng ligtas at malayo sa disgrasya? Payo ng isang safety expert bago subukan ng extreme activity na ito. Suriin muna ang mga kagabitan at lugar, siguraduhin matibay ang lubid at sakto ang lalim ng babagsak ang tubig. Sa pagbagsak, una dapat na tumama ang paa sa tubig. Kaya panatilin itong tuwid at mainam na ilagay ang iyong mga braso sa gilid. Ito ang tinatawag na pencil dive. At bago sumabak sa mataas na swing, mag-practice muna sa low jumps. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Nagdulot ng landslide ng record-breaking na pag-ulan sa ilang lugar sa South Korea. Pinuntirya naman ng Israel ang military headquarters ng Syria. Yan at iba pang balita abroad sa pagtutok ni Salima Refran. Nabulabog ang live broadcast ng isang reporter sa Syria nang biglang sumabog ang gusali sa kanyang likuran. Maya-maya pa, nasundan ng mga pagsabog. Ayon sa reporter, headquarters ng militar ang inatake. Tinarget ng Israel sa kanilang airstrike ang military headquarters, pati ang isang lugar malapit sa Presidential Palace. Base sa mga ulat, 5 ang nasawi sa pag-atake ng Israel. Ayon sa Israel, inaatake kasi ng Syrian government forces ang Druze communities sa southern Syria. Taliwas dyan ang sinabi naman ng interim president ng Syria na prioridad nilang protektahan ang mga Druze. Nagmistulang ilog ang isang residential area sa Burlington, North Carolina sa Amerika, bunsod ng naranasang flash floods. Ang naranasang pag-ulan ay epekto ng pag-landfall ng Tropical Storm Chantal nitong linggo. Sa Oregon naman, wildfire ang nanalasa. Gumamit na ng helicopter ang mga bumbero para maapula ang nagpapatuloy na sunog. Sapilitan ng pinalika sa mga residente sa Jefferson County sa lawak ng sunog.
Mahigit 258 square meters na ang natupok ng apoy. Puspusan naman ang paghukay ng rescuers sa gumuhong roadside wall sa South Korea. Natrap sa ilalim ng debris ang isang sasakyan at nasawi ang driver nito. Record-breaking na rainfall ang naranasan sa South Chungcheong Province. Sa highway, nagbagsakan na ang mga puno. Binura na rin ng tubig baha ang kalsada. Nakataas ang landslide alert sa maraming lugar dahil sa nagpapatuloy na pag-ulan. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Kalusugan at pagkakaroon ng trabaho ang mga nangunang urgent concern ng mga Pilipino base sa isang survey. Ang paliwanag dyan alamin sa pagtutok ni Mariz Umali. Sa panahon ngayon, ano nga ba ang urgent concern o seryosong inaalala ng mga Pilipino? Kalusugan. Hindi magkasakit kami lahat. Hindi tayo magkasakit, lalo na anak ko. 2 na lang kami, magkasama. Anak ko, mahirap na kasi. Ang mga gamot ngayon, mamahal. Isa ring alalahanin ng mga Pinoy, Trabaho. Kumita po ng pera. Makapagtapos po ng pag-aaral. Ang gusto ko, makapagtapos yung anak ko sa pag-aaral. Kahit papano, sa hirap ng panahon ngayon, makakuha siya ng magandang kinabukasan. ang kanilang mga sagot sumasalamin sa resulta ng pinakabagong Pulse Asia Survey kaugnay sa Filipinos' urgent personal and national concerns and the National Administration's performance ratings. Lumabas kasi rito nitong June 2025 na mahigit sa kalahati ng mga adults sa bansa ay may dalawang pinakainaalala sa buhay. Ang kalusugan o pag-iwas sa mga sakit na nasa 64% at pagkakaroon ng maayos na trabaho o mapagkukunan ng kabuhayan na nasa 53%. Sumunod dito ang pagkakaroon ng ipon, makapagtapos ng pag-aaral o mapagtapos ng pag-aaral ang mga anak, at pagkakaroon ng makakain araw-araw. Paliwanag ng sociologist na si Brother Clifford Sorita, ang kinakailangan daw kasi ayon sa mga pag-aaral, the first need daw ng isang tao is for the person to be able to primarily to survive. If a person daw exists at nakaka-agapay siya sa pang-araw-araw na buhay niya, at least meron siyang sense of hope na magkaroon siya ng, a better life. Mm-hmm. The second level of the needs is what they call ngayon security needs. Mm-hmm. Kasi sabi nila, aanhin mo daw yung mag-survive ka, pero kung may pangamba naman sa puso mo na hindi ka naman, hindi ka man ligtas, hindi naman masusustain. Mm-hmm. And then finally, the third need sa hierarchy nun is enabling needs. Sense of purpose naman. sa tinatawag na mga basic human needs na ito, maipaliliwanag daw kung bakit kalusugan ang pinakapangunahin sa ating alalahanin. Katunayan, innate o natural na raw sa ating lahat yan. Kaya nga mayroon tayong matagal ng kasabihang health is wealth. Pambansang alalahanin pa rin naman ang inflation, habang pumangalawa sa kategoryang ito ang sahod ng mga manggagawa. Isinagawa ang nationwide survey mula June 26 to 30, 2025 gamit ang face-to-face interview sa 1,200 na kinatawan, edad 18 taong gulang pataas. Mayroon itong plus-minus 2.8% error margin at 95% confidence level. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Sinagot ni Dondon Patidongan ang hamon sa kanya ni dating NCRPO Chief Jonel Estomo na magsagawa ito ng public apology matapos iugnay ang retiradong Police General sa isyu ng missing sa Bungeros. Sa bagong panayam ng GMA Integrated News, sinabi ni Patidongan na bakit daw siya magbibigay ng public apology gayong wala naman siyang kasalanan. Tanong pa niya sa ipinakitang sertifikasyon ni Estomo na hindi ito konektado sa Pitmaster Foundation ni Atong Ang, bakit anya galing doon ang sertifikasyon? Dapat daw ay sa Lucky 8, ang gaming company na pagmamay-ari ni Ang. Hinihinga namin ng reaksyon dito si Ang. Nag-update ang mga Sparkle X PBB housemates sa kanilang media press con kanina. Open to work with each other sina Will Ashley at Dustin Yu kasama si Bianca De Vera, habang si Mika Salamanca ikinuwento kung para saan talaga ang mga cute na singing Mika Liit videos na viral ngayon. Ang iba pang kwento sa chika ni Aubrey Carampel. All smiles, fresh and glowing ang 10 Sparkle housemates ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition nang humarap kanina sa isang media conference.
gumawa ng ingay online ng event na nag-trending pa kanina sa X. Present doon to support housemates, si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at iba pang opisyal ng Sparkle GMA Artist Center. Proud na nag-share ang housemates kung paano binago ng kanilang PBB stint ang kanilang buhay. Si Kapuso Big Winner Mika Salamanca hanggang ngayon ay overwhelmed pa rin sa natatanggap na overflowing love and support. Lalo na nang mag-viral recently ang kanyang singing videos nung bata pa na ipinapadala pala nila noon sa kanyang mommy na isang OFW. Wala po siya every time. So yung mga pinaperform ko po sa school, binibidyo po ng ate ko or ng mga pinsan ko po para po ipadala sa kanya. Speaking of aabangan, ready na ba ang shippers ng Dust Bia at Welka? Sakaling magkaroon ng projects together sina Will Ashley, Dustin Yu at Bianca De Vera? Oo naman. Kami kasi ni Will nag-work na kami together, I think. And interesting din na mag-work kami ulit. And now, yung question mo is with Bianca naman. Alam ko marami nag-aabang yan. Yeah, so, iti-take natin yung opportunity na yan at let's see kung ano yung mangyayari. But for now, sabihin ko yes. I've worked with Dustin na rin and Bianca. And pareho silang friends ko. And masasabi ko talaga na very, very professional sila. So I'm looking forward talaga na makatrabaho sila ulit. Si Shuve Etrata grateful sa dami ng nagbukas na opportunities tulad ng endorsements at guestings. Truly feel like a winner. Grabe naman talaga yung win. Grabe talaga, hindi ko po alam na kami ni Ate Klang ay mamahalin sa outside world. Ang bestie and real-life housemate ni Shuve na si Ashley Ortega, may kliman daw na malagi sa bahay ni Kuya, malaki pa rin daw ang naging impact sa buhay niya. I thought being the first evictee was like a huge embarrassment. Pero nung paglabas ko sa outside world, it was the other way around. As in, I was loved and supported by a lot of people because of their warm welcome and their support. Sobrang nagbago yung life ko. Memorable din para sa iba pang housemates. Hindi ang kanilang naging PBB experience, kundi ang kwento ng bawat isa sa kanila na nag-inspire daw kay Vince Maristella at fourth big placer AZ Martinez. Dahil sa mga stories nila, mas napupush ako to do better. At siguro, mas naiintindihan ko din talaga sila kung sino sila. Sobrang happy talaga ako with the people that I've met. Yung mga tao na to, yung mga kasama namin, bihira nyo lang ito mahahanap. Kaya gusto ko sila hawakan talaga na hindi ko sila kayang i-let go. Pero kung may memorable, may mga gusto na rin daw sana nilang makalimutan. Yan naman ang shinare ni na Michael Sager at Josh Ford. Siguro yung mga araw na nag-nominate kami, yun yung pinakamabigat sa bahay ni Kuya. Yung pag-alis ko po sa bahay ni Kuya, gusto ko makalimutan niyo. Kasi hanggang ngayon, hindi ko po kayang panoorin eh. Iyak po ako eh. And that's really hard for me. Siguro yun, pati yung sopa situation. Ako gusto kong alahanin ko talaga yun. Buddies na kami, okay, mag-alala. Ang bunso ng edisyon na si third big placer Charlie Fleming, aminadong nagkaroon din ng sepang's moment at one point. The first time I got evicted, couldn't stop crying. There was a time that I would scroll on TikTok and I'd see an edit of like me, Brenton Esnier. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Emil. Salamat, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.